parang kakaiba yata ito ah. Ito nga pala ang napakatagal naming iniintay. Ang day 3 ng Impounding Stories. Dahil eto nga pala ang araw na kami nga ay makakalaya na. Hoy, ang hirap din kaya ma-impound, nakakainip. Kaya naman ang naayos na nga namin ang mga kailangang ayusin ay kumain na nga kami dito. Malapit nga lang pala ito sa City Hall. Napakasasarap nga rin ang mga pagkain nila. Tapos mukhang napakalinis pa kaya naman dito namin napiling kumain. At bukod doon, meron nga rin silang tindang gulaman. Grabe nga rin yung lamig nito at ang sarap-sarap. Parang dito nga sa lugar namin ay walang nagtitinda ng ganito. Parang gusto ko na tuloy magtinda. Hoy, wag ganon. Maraming gagawin. At eto na nga, tuwang-tuwa na nga kami at bumubusina na nga si Bebo. Nagpapaalam na siya sa mga staff ng Poso. Salamat nga rin po pala sa mga mababait na mga staff and guards dito na nakasama namin sa loob ng 3 araw ng pamamalagi namin dito sa Binyan. Maganda nga pala ang lugar nila dito. Marami rin kaming natutunan at marami rin mga katatakutan. At yun nga ang hindi namin makakalimutan talaga dahil talaga namang nakakatakot. Kahit wala naman talagang nagpaparamdam sa amin, pero makikita mo talaga na nakakatakot yung lugar. At ayun na nga, masayang-masaya nga kami dahil nandito na nga kami sa expressway. Shoutout nga rin po pala sa mga biyaheros and beshies na lagi namin nakakasabayan sa daan. Lagi po kayo mag-iingat at salamat po sa mga suporta nyo. Sana po ay lagi tayong may biyahe. Laging walang magiging aberya sa daan. Nakakatuwa lang din kasi yung iba kagaya nito si Kuya ay talagang inintay pa kami, huminto pa siya sa tabi. Wala na siyang pake kahit mahuli pa siya ng enforcer basta makita niya kami. Nako, buti na nga lang kuya ay kami ang nakabiyahe at hindi ka naman nabasyo. Maraming salamat po sa pagsuporta, ingat po sa biyahe. Dahil nga medyo patanghali na rin ay dumaan nga pala kami dito sa Shell Balagtas. Dito na nga rin kami bibili ng aming tanghalian. Nung naghihintay nga kami ay nakita namin itong avocadoria.ph. Ngayon ko nga lang pala ito natikman at sobrang sarap pala nito. Nag-take out na nga lang pala kami ng Jollibee. At eto nga pala ang aming pagkain ngayong tanghalian. Iba talaga yung saya namin ngayon. Dahil alam namin na pupunta kami sa kargahan. At makakabiyahe na rin kami sa wakas. Nasa bandang Tarlac na nga kami ay medyo nakaramdam kami ng gutom. Kaya naman eto, nagmerienda nga pala kami sa Petron. Karamihan nga pala dito sa Tarlac Expressway ay puro Petron ang stopover. Bukod nga sa cup noodles ay bumili nga rin ako netong brownies. Mukha kasi siyang masarap. Tsaka mga tubig namin na maiinom habang nasa biyahe. Hirap din kasi mawala ng tubig sa biyahe. Naman kasi kagaya ng mga sasakyan na pwede kang huminto sa mga tindahan. Nga lang din ang hirap kapag ka bumabiyahe, kailangan ay pag may pagkakataon na bumili ka na ng pagkain at maiinom, ay bibili ka na kasi nga malaki ang truck kaya hindi natin ito pwedeng iparada kung saan-saan lang. Bili nga din ako na itong strawberry milk at gusto ko nga rin siyang matikman. Saka nga pala ng hotdog. Ewan ko, simula bata pa lang ako, nasasarapan na talaga ako dito sa TJ. Kaya naman ayun, napabili na rin ulit ako. Tapos nga namin bumili ay bumalik na din kami sa truck para makapunta na kami ng kargahan dahil nga pila. Tuwang-tuwa nga etong si Maui dahil nga makakabiyahe na kami ulit. Siyempre siya nga ata ang breadwinner ng kanilang family at pinapaaral niya yung iba niyang mga kapatid. O diba, napakabait naman talaga netong si Maui. Medyo maulan-ulan pa nga kaya medyo nakakatuwa ito para sa mga tracking pero hindi naman yung masyadong malakas. Sa bigat nga ng karga ay madalas syempre mag-init ang gulong. Kaya kailangan ay lagi nga itong babasain. Pero pagka naman ganyan ay masarap manakbo kapag ka maulan-ulan. Eto na nga, nandito na nga pala kami sa quarry, sa kargahan. Buti na nga lang ay walang masyadong pila kaya naman kami na agad ang nakargahan. Alam nyo ba ang pagtatruck ay hindi talaga ganong kadali. Sa araw-araw ay walang kasiguraduhan. Araw-araw kang mag-iintindi. Syempre natural naman na mag-intindi sa lahat ng business. Kaya lang ay iba itong truck, napakarami talaga niyang pagdadaanan bago ka makarating ng diskargahan. Kaya kung nagbabala kayo na mag-truck business ay aralin niyo muna itong mabuti para hindi kayo magsisi sa bandang huli. Nakalabas na nga pala kami ng quarry at napagdesisyonan namin na huminto sa isang tabi dito sa may paresan para kumain dahil gabi na nga rin. Dahil eto lang naman yung pwede naming kainan. Sabi ko nga kagaya kanina ay limitado lang ang pwedeng hintuan ng truck. Kapag may nakitang kainan na pwedeng huminto at makakapag-park ang truck, doon ka na talaga kakain dahil kalimitan ay walang choice ang mga truck drivers. Pagdating sa kakainan, basta kung saan merong parking ay pwede ka nang kumain. Bukod nga doon ay wala ring oras ng kain dahil nga minsan, nung oras ka na makakarating ng diskargahan, kailangan mo munang idiskarga. Kaya hindi ka muna kakain. Pag may pagkakataon na lang na makakain, nun ka palang makakakain. O diba kaya saludong-saludo ako sa mga truck drivers dahil sobrang hirap ng mga pinagdadaanan nila para lang kumita ng pera. Dito nga pala kami kumain
kumain sa Pares Nicolas. Ang cute nga rin ng pangalan nila. Tinanong ko nga rin kung bakit Pares Nicolas ang naging pangalan. Ang apelido nga pala nila ay Nicolas. Kaya pala, Pares Nicolas. Marami nga rin pala kaming nakasabay ditong kumain. Shout out nga pala dito sa mga certified biyaheras na ito. Ito nga din yung isa sa masarap na pakiramdam ng mga truck drivers. Kakakain na, syempre. Plus mo pa nga doon kapag marami kang nakasabay na kumain. Syempre, andyan na yung mga kwentuhan, biruan, mga kalokohan, kasi nun lang talaga merong time kapag kakwentuhan kayo. By the way, sobrang sarap nga pala ng Pares dito. Nalimutan ko na nga lang pero ang ganda ng pangalan ng lugar na ito. O diba mga nagngingitian sila, mukha talaga silang masaya? Lang naman talaga Kaya dapat kahit nahihirapan na tayo sa ating trabaho ay pipiliin pa rin natin na maging masaya. At dito na nga nagtatapos ang ating Impounding Stories Day 3 and last day. Thank you po, Biyaheros and Beshies, sa laging pagsuporta. See you sa next vlog!